no, sa media. Kung hindi man lang nagagamit ito effectively. Nagagamit mo doon sa mga basketball, sa mga artista, ano ba. So, ano kasi makatulong diyan. So, sabi ko nga, kung bigyan lang kami ng panahon na mapailabas na namin yung gusto namin na para makatulong kami sa gobyerno. Hindi lang kami nabigyan talaga. Hindi pa malaking papasalamat namin sa inyo kasi kayo lang sa nakikita lang GNN lang ang nagbigay ng importansya sa advokasya namin. Maraming salamat. Oo. We're going to have to take a short break, and when we come back, we are going to talk specifically about the book and show you some vivid pictures that are included in it. But before we do that, you know, there is a saying, in a war, when a general says, put on your uniform, pick up your gun, report for work, and then we will talk of the strategy or the plan. In media, before the very same soldier, while he is putting on his clothes, ando doon na yung media, yung television na sa loob na ng kwarto, it's already staring at you. We have won the war even before you put on your clothes. We can change your attitude. This is the power that a lot of people don't seem to understand. Now, it is also used for entertainment. That is correct. It is used for information. But it is also used to teach you whatever who is behind the media. Now, if we put that to the side and think nothing of it, yes, the communist groups will win and we have everything to lose. And that's exactly what this book is about. And as far as media, well, don't take it too lightly. Mind what you watch. Do not succumb to the bad effects or the bad intentions of the other broadcasts that do nothing or have the bad intention of changing your mind against the very civilization that you are part of. We'll be right back. Hello, you're tuned to Talk News TV. Tonight's topic in this segment, we are going to go deep into the book, Atrocities and Lies, the Untold Secrets of the Communist Party of the Philippines. With us, we have June Alcover and Tito Porras. Tito, can you take us through the book, through your computer? Can we ask the middle camera to go into the computer screen, and we'll take you through some of the pages of what to expect within this book. This is the front page. Now, if I understand, you have Betan Verita Liwanag, June Alcover, Tito Porras, and Matthew Jennings. Amerikano ata ito, no? Salam. Mga kasama natin ito, mga Pilipino. Ang nangyari, yung may arrangement kasi kami dito, na itong dalawa, natutulong sila, pero hindi sila lalabas kasi talagang hindi nila kaya yung mga stress. Hindi pa nila kaya. Kami, wala na, kinakain na namin yan, matagal na kami yan. Yung mga stress. Alam ko nasa Channel 9 tayo. May tumawag sa studio. Guess kita, babarilin daw ako Babarilin tayong dalawa. Kaya sabi ko sige. Tito, take us through the book. Okay, itong pictures na nakita ninyo. Well, una, about the authors, Betan Verita is political analyst po ito siya, writer din. Then Matthew Jennings, tubong Bicol po ito, na photojournalist ng trabaho. Yeah. Sa first part ng libro ho natin na ito, mga kaibigan, we will bring you to the scene of the crime. In-expose ho namin dito ang lahat ng mga katarantaduhan na matagal nang itinatago ng Partido Komunista ng Maoist Communist dito ho sa atin. Ang walang patumanggang pagpatay. Ang nasa video ngayon, yung Digos Massacre. Yan ho ay isang kapulungan ng simbahan na nagkaipon-ipon, anti-communist sila kontra NPA, nirat-rat lahat yan. Mahigit 27 yung patay dyan. 27? Yes, sir. Wow. That's the gruesome picture out of it. Masakit talaga. Masakit talaga. O, tanong ngayon, may mga taga-media ba na umangal? May taga-karapatan ba? May taga-bayan muna ba na sumigaw na saan ang human rights dyan? Wala. Kagagawan kasi ng mga kasama ho nila. The next picture here, isa ito sa mga dating NPA, komentarista sa radyo. Unfortunately, si Kaagoy, pinatay na walang kalaban-laban. Isa rito sa mga leader ng Alliance for Nationalism and Democracy. Ang picture sa ilalim, isa ito sa mga biktima na pinugutan ng ulo ng mga revolusyonaryo kuno na mga NPA.
O yan, sa Toro Campo, makinig ka, tingnan mo ng maigi yan. Yan ang ginawa ng mga tao nyo. The next picture here is Kat Ramos. 15 anyos, pumasok sa Kilusan, nalaman na ito pala, may tatay pala niya, militar, yan pinatay. Bungo na lang hong naiwan. Kawawa naman. And ito, napuntahan ito ni Kasamang Jun. Siguro Kasamang Jun, ikaw nang mag-explain kung ano yung area na yan dyan. San Fernando hanggang ho Inupacan, ang mga pictures na yan. Itong nangyari sa San Fernando Bukidnon, ito yung mga digging sila na, kasi mayroong mga dating NPA na surrender. At saka tinuturo rin nila ngayon kung saan nila nililibing yung pinatay nila. Ang problema kasi, pagtanongin, bakit pinatay? May duda lang. Sinususpitsahan lang namin ito ng mga espiya ng gobyerno kasi pinatay namin. So sabi ko, hindi ako nagulat kasi yan din ang ginawa namin sa Samar noon. Kasi sa demokrasya, you are presumed innocent unless proven guilty. Pero sa komunista, you are proven guilty unless proven innocent. So patayin There ka is muna. no court. Basta, Wala. I suspect you're done Patay it. ka. Pagkatapos sa patay ka na, bago pa, doon pa sila mag-investiga. Bakit napatay yun? Bakit ano ba nangyari doon? Baliktad. Baliktad. So yun ang nangyari sa San Fernando Bukidnon. Maraming mga diggings na nakuha nila. Hanggang din sa Inupacan. Inupacan Leyte. We were there in Inupacan. Let's go back to the book, the picture again. Maybe you can ask the camera so you can see it. There you go. Okay. There you go. That was the last one. That was Indigo, San No, San Fernando. Fernando Bukidnon. Bukidnon. Okay. Yan nga, isang picture dyan, ay pa dyan, sa bahagi yan ng Inupacan. No, San Fernando Bukidnon. San Fernando Digos. San Fernando Bukidnon. The protracted war drains state resources. There is no instance of a country having benefited from prolonged warfare. That is so true. Yan ang sinasabi namin. Na dimor na. Kasi ang ibang thinking, wala na. Mahina na yung kalaban kasi 40 years na sila lumanaban. Wala na, hindi na manalo yan. Iba ang thinking nila, iba ang thinking natin. Ang thinking ng enemy, ang kalaban, di more na ma-prolong yung laban, di more na manalo sila. Why? Because di more na mauupos yung resources ng gobyerno. So diyan nagdidepende ang Patagalan laban. talaga. Patagalan. Patagal. They're prepared for that prolonged warfare. Sa atin, quick solution quick victory sa atin So contrast talaga sa utak ng kalaban. Pero sila, sustain nila yan. Sige kayo. That's why, tinan mo ngayon, bumagsak yung ekonomiya. Hindi ma-explain ng mga tao, bakit bumagsak yung ekonomiya? Bakit sa Asia, tayo na lang yung naiwan sa Asia? It's because tayo we have the most active Maoist insurgency in this country today. Sila ngayon ang kumakain ng ekonomiya natin. Hiram tayo ng pera sa gobyerno. O sa IMF, for example, sa World